Sa pagpapatuloy ng kwento, pakiramdam niya ay naging mas magaan siya. Sa labas ng kakahuyan, nagsimulang sumubok ng mga bagong bagay si Songon. At walang mga palaso, binaril niya ang mga puno. At agad niyang binitawan ng lubid na hindi niya inaasahang dadaloy ang enerhiya. Sabi ni Songon na hindi makapaniwala. Posible bang labanan ang isang bagay na tulad nito? Ang enerhiya na iyon ay gumawa ng butas sa puno. Sinabi ni Songon na na-master niya na ang walang hugis na pagbabaril sa loob ng 2 linggo, ngayon ang natitira na lang ay ang Peerless Triple Unity Blade. Oras na para bumalik sa kuweba. Agad na tumalon si Songon sa hangin at sinabing hindi siya tumitigil sa paghanga sa istilong ito. At hindi pa siya natutong lumipad. Pagpasok sa kuweba, sinabi ni Songon na wala nang iba pang makakalaban sa kanya. At agad na naglakad papunta sa kinatatayuan kung saan nakalagay ang mga painting. Tinanong ni Songon kung may instruction manual. Hindi pa siya marunong gumamit ng espada. Agad niyang sinimulan ang paggawa ng isang espada mula sa kahoy at sinabi na ang isang kahoy na espada ay gagawin sa unang pagkakataon. Tumayo si Songon sa harap ng mga painting at ipinakita kung paano hawakan ang espada. Sinabi niya na kailangan mo munang ilabas ito at pagkatapos ay hampasin mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tanong ni Songon, ano ang huling part? Walang siyang idea kung ano ang tinitingnan niya, isang espada ang lumipad sa kanya mula sa painting na nagpag-ulat kay Songon at hindi makapaniwala na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Agad naman siyang iniwasan ni Songon at lumayo sa kanya. Hingal na hingal pa siya sa takot. Naghanda si Songon at sinabi sa painting na subukang muli. Pagkatapos ay lumipad sa kanya ang isang espada at napagtanto niya kung ano ang mali. Naisip ni Songon pagkatapos ay ang iba pang mga painting ay nag-isip din. Kaagad, tumawag siya ng upward strike. At mula sa painting ay muling lumipad ang espada. Umiwas na naman siya at halos masiraan na siya ng ulo. Napaisip si Songon at tinanong kung ano ang tungkol sa pangatlo. Ngunit pagkatapos ay isang malakas na kidlat ang nagmula sa painting na nagpatakot muli sa kanya. Sabi ni Songon, anong lakas meron ang scroll na ito? Ang una ay bilis, ang pangalawa ay panlilinlang, at ang pangatlo ay ang kinang buwan mismo. Ito ang sky-high motionless form, ang landas patungo sa Wowie, na malamang na ginawa para sa discarding ito. Kaya't lumabas siya ng gabi at nagsimulang magsanay at sumubok ng ilang mga bagong pamamaraan. Nagsimula siyang magsanay ng labis, at mula sa gayong lakas, sinimulan niyang punitin ang lahat ng mga painting. Sabi ni Songon nakakadiri. Tumagal ng 6 na buwan para sa unang painting, at isang buong 10 buwan para sa pangalawa. At ngayon ay may isang huling painting na natitira para sa kanya upang pag-aralan ng mabuti, at siya ay tumungo sa kagubatan kinabukasan. Agad na inilapat ni Songon ang kanyang lakas sa puno, at sinubukang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan upang maging mas malakas. Ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan at pinutol ang puno sa kalahati. At pagkatapos ay muli siyang sumalakay at pinagputol-putol ito. Dumating si Songon sa mga scroll at sinabi pagkatapos ng 2 taon at 3 buwan, ang unang hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, walang ingat na talam. Ang ikalawang hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, ang Loveless Blade. Ang pamamaraan na ito ay para sa pagtatanggol upang tumakbo ng walang kinakailangang pagpatay. Ang huling ikatlong hakbang ng Peerless Triple Unity Blade, ang Endless Blade. Sa wakas, inilapat agad ni Songon ang kanyang diskarte sa huling scroll at dinurog ang lahat sa paligid niya. Oras na para siya ay magpaalam, dakilang ninuno. Agad siyang lumuhad at umalis at nagtungo sa kanyang tahanan, at pagkatapos ay sinabi ni Lolo kay Songon kailangan mong magkaroon ng layunin sa iyong edad, sa lakas mong yan hindi ka lang magiging general ng mga army kundi maging pinakamalakas sa Jongyuan's Merem. Sumagot si Songon na mayroon na siyang layunin. Nagtatakang tanong ni Lolo, totoo ba yon? Hayaan siyang magkwento tungkol dito. Sumagot si Songon na masarap mamuhay ng payapa. Kay sarap na humiga lang at magpainit sa araw. Agad na hinampis ni Lolo ang kanyang apo gamit ang kanyang patpat at sinabihan si Songon na subukan niyang e-dodge ito, at pagkatapos ay itinaas ni Songon ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang lolo na mas malakas na ako sa iyo ngayon, at itago mo na lang yang natitira mong lakas. Sa gabi, sinabi ni Lolo kay Songon na hindi ko nasasabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Pero wag mong isipin na dapat mo man lang humanap ng mapapangasawa at magpatuloy ang lahi, sumagot si Songon kung mayroong mga babae sa bundok na ito. Sumagot ang lolo na wala, ngunit ang kanya mapapangasawa ay nasa Shongyuan. Biglang nagulat si Songon at napatanong ng, ano? At sinabi ni Lolo kay Songon na noong 4 na taong gulang siya, nakilala niya ang pinuno ng pamilyang Sichuandang at nag-ayos ng kasal. Ang pamilyang Dang ang pinakamalakas sa rehiyon ng Sichuan na ginagawa itong isa sa 5 pinakamakapangyarihan sa Jongyuan.
Ang Jade Badge na ito ay magpapatunay na ikaw ang pinakahihintay na manugang. At ang kalahati Jade ay nasa Dang family. At ito ang aklat ng Heart of Sutra. Ito ay pag-aari ng mga monghe, kaya ibalik mo iyan sa kanilang templo pagpunta mo ng Sichuan. Sa oras na ito may isang taong nakasakay sa kabayo, at kumilos ng napakabilis na parabang may sumusunod sa kanya. Sinabi niya sa kanyang kabayo na panatilihin ito sa ganoong paraan. At napagtanto niya ngayon na hindi siya dapat bulag na magtiwala sa mga salita ng taga-manman, ngunit may nangyari, at ang kabayo ay nahulog kaagad. Umiyak ang lalaki at sinabi sa kabayo na patawarin siya. At kasalanan niya ang lahat. Agad na pinatay ng lalaki ang kanyang kabayo nang walang pag-aalinlangan. Ang mga taong humahabol sa kanya ay nagsasabi na ang taong ito ay narito at dapat nilang hulihin siya. Sinabi ng pinuno ng grupo na ang kanyang pangalan ay Taro, at siya ang pinuno ng tribong Baihi. Kung susuko ang bata, malugod niyang ililigtas ang kanyang buhay. Agad na hiniblot ng bata ang kanyang espada at pinaalis sila na nagsasabing sila ay mga tagasunod ni Yako, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magsilbi sa gayong karumihan. Hayaan siyang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay agad na sumugod sa pag-atake, ngunit ang kanyang lakas ay napakababa kaya naitaboy agad ni Taro ang kanyang unang hampas. Nakita ni Taro na ang taong ito ay napakabilis at sa isang iglap ay nakita niya ang kanyang espada sa kanyang harapan at nagawa niyang itaas ang kanyang kamay. Lumipad ang espada mula sa mga kamay ng bata at dumiretso sa kakahuyan. Iniabot ni Taro ang sibat at sinabing, maganda, para sa kanyang edad. Ano ang kanyang pangalan, kung gayon? Sumagot ang bata na siya ang deputy chief ng Yako tribe, Goyak. At hiniling kay Taro na gawing marangal ang kanyang kamatayan. Sumagot si Taro na magiging maayos din ang lahat. Man of honor din siya, kaya tutuperin niya ang kanyang kahilingan. Agad niyang itinaas ang kanyang sibat at sinabing sila ay nagpaalam, at pagkatapos ay isang palaso ang tumama sa braso ni Taro at natigil ang kanyang pag-atake. At pag-alit na nagtanong si Taro, sino ang nandyan magpakita ka, at tila may napansing kakaiba sa puno, at kaagad na bumaba mula sa puno sa harap nila. Sinabi ni Songo na isang kahihiyan ang pag-atake ng isang grupo ng mga tao. Nagpakilala agad si Taro at tinanong ang lalaki kung sino siya. Naginat si Songo at sumagot na isa lang siyang natutulog na lalaki na nagising sa ingay sa paligid. Naisip ni Goyak, paano siya walang pakialam. Tinawag siya ni Taro na bastos at inutusan siyang yumuko sa pinuno. Sumagot si Songo na dapat silang yumuko. At pagdakay nagsimula siyang bumaril sa paanan ng mga kaaway, at sinundan siya ng mga sibat. Agad na nagpaputok ng dalawang palaso si Songon sa kanilang kamay at sinabihan ang kanilang pinuno na atakihin siya muli at lahat ng nandito ay mamamatay. At hindi inaasahan ni Taro ay duguan na siya at may mga palaso na sa kanyang mga balikat. Napagtanto niya kaagad na malakas ang lalaking ito. Sinabi ni Goyak kay Songon na iniligtas niya siya at agad siyang pinasalamatan. Tinanong ni Songon kung bakit nila siya gustong patayin. Hindi ba sila mula sa parehong tribo? Sumagot si Goyak na isa siya sa mga Jianzhou Jurchens, habang sila ay mula sa Haishi Jurchens. Mayroong mga ilang intertribal na labanan kamakailan, kaya tinanong ni Goyak si Songon kung saan siya pupunta. Sinabi ni Songon na pupunta siya sa Shaolin Temple. Siguro alam niya ang daan. Sumagot si Goyak na ang Shaolin ay aabutin ng 20 araw sa timog ng Beijing. Tanong ni Songon, paano ang pamilyang Dang ng Sichuan? Sumagot si Goyak na ang Sichuan ay timog kanluran ng Zhongyuan, ngunit aabutin ng mga 5 buwan bago makarating doon. Ito ay hindi isang madaling daan. Napahawak agad si Songon sa ulo niya at nagtanong, ganun ba kahaba? Naalala niya tuloy ang sinabi ng kanyang lolo, sa sinabi nitong magmadali, makakarating na siya doon sa loob ng halos 1 buwan. Agad na sumigaw si Songon sa kanyang lolo, bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Kailangan ba niyang lokohin ang apo niya? Sinabi ni Goyak kay Songon, saan man siya pupunta, gusto ba niyang huminto sa kanilang nayon? Bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay, sinabi ni Goyak, ang kanyang pangalan kay Songon at tinanong kung maaari niya itong tawaging kuya. Sumagot si Songon na tawagin na lang siyang Songon, at pagkatapos ay papunta sa kanila ang isang grupo ng mga mandirigma. Tinanong ni Songon si Goyak, sino ang mga taong ito? Kaaway na naman ba nila? Sumagot si Goyak sa kanyang kapatid na ito ay kanilang mga tao. Mukhang hinahanap siya ng mga ito. Agad namang nagtaas ng kamay si Goyak at sumigaw sa hepe. Agad na natuwa ang pinuno at sinabing labis siyang natutuwa na siya ay buhay. Sinabi ni Goyak sa pinuno na siya ay nahihiya dahil sa kanyang katigasan ng ulo daan-daang tao ang namatay. Sinabi ng pinuno na ibinigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang tribo. Nakakapanghinayang, maaalala nila ang kanilang ginawa. Tinanong ng pinuno si Goyak kung sino ang kasama niya.
Sumagot si Go na iniligtas ng taong ito ang kanyang buhay. Ang kanyang kakayahan sa napakahusay, sinabi ni Go kay Songon na ito ang kanilang pinuno ng tribo. Sinabi ng pinuno na ang kanyang pangalan ay Mar Ananta. Nagpapasalamat siya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang vice chief, at dumating sa lokasyon ng kanilang tribo. Inutusan ni Guyok si Mosed na pagsilbihan ang lalaking ito. Naway sundin niya siya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Agad na lumuhad ang lalaki at sinabing ang kanyang pangalan ay Mosed at tinatanggap siya. Tumugon si Songon sa pamamagitan ng pagpapakilala rin at sinabing hindi na kailangang lumuhad sa harap niya. Agad na tumayo si Mosed at tinawag siyang chief, sinabi ni Songon na tawagin na lang siya sa pangalan niya. Tinanong ni Mosed, paano ko matatawag ang lalaking pinaglilingkuran ko sa kanyang pangalan? Tinanong ni Songon si Mosed kung ilang taon na siya. Agad na sumagot si Mosed na siya ay 19. Sinabi ni Songon na siya ay mas bata, kaya dapat niya itong tawaging kapatid. At pagkatapos ay nagulat si Mosed at nagsimulang tanggihan na ito ay mali. Sinabi sa kanya ni Guyok na gawin ang sinasabi nito. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay sundin ang utos niya. Sinabi ni Mosed kay Songon na mayroong dalawang komunidad sa Jiangyan. Isa sa ilalim ng emperador. Ang isa naman ay grupo ng mga mandirigma na tinawag ang kanilang mga sarili na Gangho. Sabi ni Songon, tama. Ang Jiangyan ay nahahati sa Gangho Country at Ming Dynasty. Sumagot si Mosed na hindi ito ang kaso. Ang Gangho ay hindi isang bansa, ngunit isang komunidad ng mga mandirigma na nanirahan sa isang teritoryo sa loob ng Ming Dynasty. Tanong ni Songon, kaya itinatag ito ng mga mandirigma ng espasyong ito, at ang Shaolin ang pinakamalakas na angkan dito, tama ba? Tapos biglang pumasok si Guyok at sinabi kay Songon na mukhang magsisimula na naman ang digmaan. Tanong ni Songon sa kanya, seryoso ba? Medyo tahimik nitong mga nakaraang buwan. Sumagot si Guyok na huminto ang tribong Baihi sa isang pass malapit sa Mita Mountains, na 20 milya ang layo. Lumabas si Songon at sinabihan si Guyok na siguraduhing babalik. Sumagot si Guyok na ang balita ng kanilang tagumpay ay hindi magtatagal. Inutusan ni Guyok si Mosed na alagaan si Songon habang wala siya. Agad na tumugon si Mosed kay Guyok na matutupad ang lahat. Tinanong ni Songon si Mosed kung gaano kalakas ang tribo ng Baihi. Sumagot si Mosed na sa pagkakaalam niya, ang kanilang hukbo ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Talagang matatalo sila kung ipapadala nila lahat ng mandirigma nila. Sinabi ni Songon na hindi maganda. Kaagad na nagtagpo ang mga mandirigma sa isang malawak na bukid at ang bilang ay nagulat sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Sinabi ng pinuno na sila ay mas marami, ngunit ang mga tropa ng kaaway ay nakakalat at hindi organisado. Agad siyang nag-utos ng pag-atake sa kanilang lahat. Nakita ng kalaban na ang kanilang mga kalaban ay nagsimulang lumipat sa labanan at nagpadala ng kanilang mga tauhan upang umatake din. At inutusan ng mga kabalyero na umatake mula sa magkabilang gilid. Mayroong ilang daang higit pang mga kaaway, at ang kanilang kalamangan ay nasa diskarte at mga kabayo. Inutusan kaagad ng pinuno ang kanyang mga kawal na ihanda ang kanilang mga sibat, at magpakawala ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, dumating si Songon sa lugar ng labanan at tinanong si Mosed kung natatalo sila, tama ba? Sumagot si Mosed na tama, marami pang sundalo ang Baihi. Sinabi ni Songon kay Mosed na dalhin siya ng maraming sanga na kahoy hanggat maaari. Agad niyang sinimulan ang pagpapatala sa mga ito at paggawa ng mga palaso para sa kanyang sarili. Ang labanan ay hindi para sa buhay, ngunit para sa kamatayan. Nakita ng kalaban na nag-iisang lumalaban si Guyok at agad na lumapit sa kanya. Nakita ni Songon ang lahat ng ito at sinabing hindi niya gustong pumatay ng sinuman, ngunit upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkamatay. Agad niyang binitawan ang kanyang palaso sa kamay ng kaaway na patungo sana upang patayin si Guyok. At pagkatapos ay tinapos siya ni Guyok ng mabilis. Napagtanto ni Songon na pumatay ng isang ahas, kailangan mong putulin ang ulo nito. Agad niyang binitawan ang palaso at sinabing iyon na. Sakto ang araw na agad na tumago sa dibdib ng mga kalaban. At para sa kanila, nagpaputok agad ng ilang pana si Songon. Sinabi ni Mosed na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang bilis, ang pinuno ay sumisigaw sa kanyang mga tauhan at sinabing na huwag umatras. Ang mga kalaban ay baliwala parang mga baboy na kinakatay. Sinabihan sila ng pinuno ng kalaban na huwag ding umatras. Papunta na ang mga reinforcement. Ang mga mandirigma na nakarinig nito ay agad na nagsimulang umatake muli. Napakalaki ng kanilang bilang. Tinanong ng pinuno kung anong uri ng halimaw ang nagpapadala ng mga palasong iyon. Sinabi ni Taro na, parang yung lalaking nakahuli sa kanya at pumatay sa deputy nila.
Sinabi ng pinuno na ang kanyang mga kasanayan sa pana ay hindi kapani-paniwala, hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Sinabi ni Taro sa kanyang pinuno na hindi ngayon ang oras para magulat. Dapat nating utusan ang mga kabalyero na bumalik. Sinabi ng pinuno na tapos na ang labanan ng kapag mawala ng tiwala sa tagumpay ang kanilang mga mandirigma. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay umatras. Isang mamamana na nag-iisang nagpapasya sa kahihinatnan ng isang digmaan, nakakatakot. Agad namang nagtaas ng kamay ang lalaki at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatras. Agad na tumunog ang isang trumpeta. Sinabi ni Mossad sa kanyang kapatid na aalis na ang mga kalaban. At ngayon ay nanalo sila sa labanang ito. Bumalik si Songon at ang bata. Nang umuwi ang mga mandirigma, sinabihan nila ang lahat na uminom hanggat maaari, tulad ng nais ng iyong mga puso, maaari tayong magsaya. Ang mga mandirigma ay nagtanong sa isa't isa kung nakita nila ang mga bastard na nataranta. Hindi agad maalala ng isa ang napakalakas na tagumpay, ngunit pagkatapos ay tumakbo si Guyok at nakita ni Songon na sumisigaw. Sinabi ni Guyok kay Songon na lahat ito ay salamat sa kanya, malaki ang naitulong niya sa kanila gamit ang mga palaso. Sinabi ni Guyok kay Songon na naghihintay sa kanya ang kanyang ama at ang mga general. Sumagot ang Songon na darating siya mamaya, ngunit ngayon ay gusto niyang magpahinga. Sinabi ni Guyok kay Songon na siya ang nanalo sa digmaan. Sumagot si Songon na hindi ngayon. Siya ay pagod matapos ang pagpapaputok ng napakaraming palaso. Pagtungo sa kanyang tolda ay nakita niya na ang mga sundalo ay nagsimulang sunugin ang lugar at pinatay ang lahat ng tao. Tanong ni Songon kay Mossad kung sino sila. Sumagot si Mossad na sila ay mga sundalong Yako. Tanong ni Songon pagkatapos nilang manalo, sinunog nila ang mga nayon at banihag ang lahat ng naninirahan. Sinagot iyon ni Mossad.